ay faithful in the ministry of God. Faithful in the ministry of God. Tapat sa ministeryo ng Diyos. So si Lord po ay nagbahagi o nagsalita sa pagitan po ni Pablo na ang nais po niya, required po niya na tayo po ay maging isang tapat na ministry o na lingkod ng ating Panginoon. Okay, dito po yan sa makita po natin sa 1 Corinthians chapter 4, verse 1 up to verse 2. The ministry of the word is a sacred trust given by God. A faithful minister is not measured by popularity. Ang lingkod ng Diyos, hindi po yan hindi po yan nasusukat sa pamagitan ng isang pagkakilala sa Kanya na siya ay popular. Hindi ho. Sa atin, ang popular sa atin si Lord lang. Hindi ho ang pastor, hindi ho ang sinuman dito po sa mundo, or success, o sa kanyang tagumpay, or numbers, o sa dami. But by faithfulness to God and His truth. Yun po ang hinahanap po ng ating Panginoon. Yung katapatan sa Diyos at sa kanyang mga katotohanan. So, napaka-importante po. Pag sinabi yung katapatan, ay dapat tayo maging tapat po sa ating Panginoon. Maliit man yan, malaking bagay, ay nais po ni Lord na tayo po ay maging tapat po sa Kanya. So, may mga bagay na nais po nating pag-aralan ngayon. Una, the ministry of the Word is a divine calling. Ang ministeryo ng mga salita po ng Diyos ay ito po'y tinatawag po na divine calling. Pagtawag po ito ng ating Panginoon. Divine calling comes from God alone. So galing lamang po sa Diyos yung pagtawag po sa kanyang anak. Kaya hindi basta-basta, hindi biro yung pagiging isang mangangaral na mga salita po ng Diyos. Kailangan ang isang mangangaral ay maging tapat po sa paglilingkod, maging tapat po sa kanyang buhay sa harapan po ng ating Diyos. Kaya biblical example of divine calling. Meron pong biblical example. Sino po yon? Si Moises. Moises called at the burning bush. So, tinawag po siya ng Panginoon. During that time kasi si Lord nagpapakita po pagka-araw sa tinatawag po na burning bush. Ibig sabihin, nagpapakita po siya katulad po ng isang haliging apoy during that time. Okay? So, nagpapakita po si Lord. And then, sabi po dito, tinawag ng Diyos, makita ko natin sa Exodus chapter 3 verse 10, tinawag ng Diyos si Moises upang ilabas ang Israel mula sa Ehipto. Tinawag niya kasi po meron siyang covenant sa mga Israelites during the time. Nasa ang kanyang covenant sa mga Israelites, dadalhin niya sa Promised Land. Kaya po hinangon niya, nakita niya na naghihirap na ang mga Israelita during the time, ginawa ng alipin ng mga Egyptyo. Kaya ginamit po niya si Moises na nakasangkapan po niya para madala yung mga Israelita doon sa disyerto papunta po sa tinatawag po na Promised Land. Hindi si Moises ang nagkusang pumili ng gawain. Ang Diyos ang tumawag sa kanya. Okay? Kasi mas masarap po talaga na tayo ay tinawag ng Diyos, di po ba, kaysa tayo ang pumili ng sarili natin. Okay? So, ang tunay na ministeryo ay nagsisimula sa pagtawag ng Diyos, hindi sa sariling ambisyon.
Diba? Kaya maraming mga tao ngayon, mag-aral ka ng Bible School para ka maging pastor. No? Sariling ambisyon po yan. No? Ang totoo niyan, hindi naman lahat na nag-aral ng Bible School naging pastor. Tama? Okay? Kasi makaramihan dyan ng sariling ambisyon. No? Ay iba naman, gusto mag-aral ng Bible School, maging pastor, kasi daw ang pastor ay madali lang na trabaho. Diba? At ang pastor ay kumikita. No? Ang tunay na pastor, hindi ho tumitingin sa kinikita. Tama? Ang tunay na pastor ay tinawag ng Diyos at ang tunay na pastor ay naglilingkod sa Diyos kahit man yan wala o meron. Right? Amen. No? Kasi maraming pastor ngayon, pagka walang suporta, ayaw na magpastor. Diba? Pagka walang bahay, walang kotse, walang pera, walang makain pamilya, ayaw na magpastor. No, ayaw maglingkod sa Lord. Hindi ho ganon. No? Saan napunta yung kapangyarihan ng Diyos doon? Di ba ba? Kasi ang tunay na pastor dapat, meron man yan o wala, tuloy ang gawain ng Diyos. Kasi po tayo naniniwala, sumasampalataya, God will provide. Amen. Di ba? God will provide. Siya po mag-provide ng lahat yan. Kasi kung ang isip mo, una, ay material things muna, parang mahina ang Diyos na pinaglingkuran mo. No? Para bagang hindi siya magbigay sa iyong kapala pagka ganon. Di ba? So si Lord po yan ang bahala doon. Kaya malinaw po, nung tinawag ko si Moises, ay walang magawa si Moises. Kaya sabi ni Moises sa Lord, Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Sabi ni Lord, sino ba ang gumawa ng dila? Ha? Sino bang gumawa ng bibig? Sino bang gumawa ng tao? Di ba ako, sabi ni Lord? Basa natin yan sa Genesis chapter 3. So, sabi ni Lord, dahil inamin naman talaga ni Moises, hindi siya marunong mangaral, magsalita, sabi ni Lord, nandyan ang kapatid mong si Aaron. Siya ang magsasalita. So, gumawa pa rin ng paraan si Lord para merong mangaral, magsabi sa plano at gusto ng Panginoon sa mga Israelita during the time. So una, pagdating na doon, si Aaron ang siyang nagsalita. Hanggang sa na-develop na si Moises, siya na ngayon yung nagsasalita. Kasi ang pastor, dinidevelop po yan ni Lord. Tama po? Dinidevelop po yan. Hindi tao nagde-develop, kundi si Lord. Okay? Hinuhubog po yan ng Panginoon. Okay? Kaya malinaw po yan mga kapatid, na kung saan ay ang ministry ng pangangaral ay tawag po yan ng ating Panginoon. No? Ano pa? Jeremiah. No? Bago pinanganak si Jeremiah, tinawag na po siya ng Panginoon. Jeremiah chapter 4 verse 5. Pakibasa po. Jeremiah chapter 4 verse 5. Sige, Sister Maymay. Jeremiah chapter Jeremiah chapter 1 verse 4 up to verse 5. Wala po kasi salamin sa pastor eh. 1:4-5. 1:4-5. Then the word of the Lord came unto me, saying, Before I formed thee in the womb, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Amen. So sa napupunan pa lang, inordain na siya ng Panginoon bilang isang propeta. So tinawag po siya ni Lord. Kaya ang sabi nito, before I formed thee, in the belly I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nation. So malinaw po na si Lord pa rin ang siyang tumawag. Okay? Kasi mahirap pagka ang isang mangangaral ay tinawag lang ng tao. No? O tinulak lang. Diba? O pwede ka na magpastor. Hindi ho. Akala lang pastor, makabili lang ng suka, pagbalik pastor na. Hindi ho ganon. Tawag po ng Diyos yan, mga kapatid. Okay? So, ako po ay nalaman ko po na ako'y tinawag ng Panginoon. Kung tutusin, ayaw ko po talaga ng ganitong pagkatawag ng Diyos sa akin. Pero wala po akong magawa.
Okay? Ayaw ko po talaga kasi alam kong mahirap po ang pagiging pastor. Kasi ang tunay na pastor, wala namang pera dito eh. Ako? Pero mayaman tayo sa salita ng Diyos. Di ba? So, nung tinawag ako ng Panginoon, ayaw ko, hanggang sa si Lord po ay siguro na ano na sa akin na hindi ako nag-respond sa kanyang pagtawag. Ang ginawa ni Lord ay binigyan ako ng sakit. Kaya ako ay, bago ako nagpastor, ako po ay operado na sa gallbladder. Muntik na po ako mamatay during that time. Okay? Kasi sumabog na po yung abdo. No? Nadamay na yung atay. Kaya sabi ng doktor, nako, ilang minuto na lang, wala na. Kasi pag sumabog ang abdo sa loob ng bito ng laman loob, madadamay na po yan lahat. So wala na pong pag-asa ro. Kaya salamat sa Lord. And then, pinakita po ni Lord sa akin na talaga po akong tinawag po ng ating Panginoon. Pangalawa, ay naglilingkod ako sa Lord. Basta tuloy-tuloy lang, hindi ko iniisip yung mga pera o anuman. Basta si Lord ang mag-provide. No, maging sa aking family. Ganun po yun. So, yun po ang tunay na pagtawag po ng ating Panginoon. Para bagang naglilingkod ka sa Lord, walang kondisyon. No? Dapat ang paglilingkod natin sa Lord, walang kondisyon. Kusa, totoo, tunay. No? Sa ating paglilingkod sa Lord. Ganon din si Paul. No? Paul called by grace. Basahin po natin. Galatians chapter 5, verse 15 up to verse 16. Galatians chapter 1, verse 15 up to verse 16. Pakibasa. Sister Agnes, pakibasa po. Ay, okay, si Sister. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siya sa akin, ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamagitan ng kanyang biyaya. Naihayag ang kanyang anak sa akin, upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga gilid. Pagkarakay, hindi ako sumangduni sa alaman at sa lubog. Amen. So malinaw, no? Na maging si Pablo ay tinawag siya sa pagitan ng biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, si Lord po talagang tumawag. Sa sinapupunan pa siya ng kanyang ina, alam niya na siya po ay tinawag na ni Lord. Okay? Kaya kung napapansin nyo, ang buhay ni Pablo ay siya po ay isang tao during the time nung wala pa siya sa Lord. Isa po siya sa bumato kay Esteban hanggang sa mamatay. Persecutor po si Pablo during the time. Hindi po Pablo ang dati niyang pangalan. Saul. Nung wala pa siya sa Lord, Saul. Saul. Nung kay Lord na siya, pinalitan na Pablo. Paul na po siya. Okay? Isa po siyang persecutor during the time. Pinipersecute po niya ang mga Kristiyano na nangangaral. Isa po siya sa nagbato kay Esteban. Si Esteban ay lingkod po ng Diyos. Nangangaral po si Esteban during that time. Lahat ng mga mangangaral ng Panginoon, talaga hong pinipersecute po niya. Okay? Ang iba, kinukulungan niya. Ang iba, kinakaladkad. During that time po. Pero hindi niya alam na siya pala ay tinawag ng Diyos. Okay? Nung siya po ay naglalakad papuntang Damascus, anong ginawa ng Lord sa kanya? Nagpakita ang Diyos sa kanya sa pamamagitan po ng liwanag. Binulag ng Diyos ang kanyang mata para ipakita ng Diyos na ang pangangaral nila Esteban ay tunay at totoong Diyos. Okay? So nabulag siya, binulag siya. Sinabihan siya ng Panginoon, Pablo, Pablo, bakit mo ako inuusig? Sabi po ng Panginoon. Sabi ni Pablo, Lord, kailan ba kita inusig? Kahit kailan, sabi niya, hindi kita inusig. Sabi ng Panginoon, kung inusig mo ang aking mga lingkod, siya mo rin ako inusig. Tingnan niyo po mga kapatid. So yung time pala na yon ay tinawag na po siya ng Panginoon. Okay? So may inutusan niya si Isaias na pagalingin yung kanyang mata. Kaya nung gumaling, ay
Tinawag siya ng Panginoon at ang sabi ng Lord sa kanya, ikaw ngayon ay aking lingkod at ikaw ang gagawin kong liwanag doon sa gitna ng mga hintil. So, tinrain po siya, okay, ng mga lingkod during the time ng ating Panginoon at siya po'y binautisman at siya po ay nangaral na po ng mga salita ng ating Panginoon. Kaya po, ang tawag po ng Diyos ay wala po yan kondisyon. Yun po ang tunay na nais at kalooban po no, ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya sabi kanina sa ating binasa sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1 up to verse 2, ipalagay nga kami ng sinuman ng mga ministro ni Kristo at makatiwala na mga hiwaga ng Diyos. Kaya ang pastor o ang lingkod ng Diyos ay katiwala po yan, no, na mga hiwaga po ng ating Panginoon. Ibig sabihin ng mga salita ng Diyos. Okay? At ang pangangaral dapat ay aral lamang po no, ng ating Panginoon. Wala na pong iba. No? Bukod dito ay kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Ang bawat isa sa atin ay maging tapat. Hindi lamang po si Pablo, hindi lamang ang church ng Corinto, maging tayong lahat ng mga anak mo ng Diyos. Sabi po na Lord, bawat isa ay maging tapat. Pag sinabi ba ni Lord na bawat isa maging tapat, utos po ba yan ni Lord? Utos po yan ng ating Panginoon. Ministers are stewards of God's truth. The message belongs to God. Kaya ang pangaral dapat, ang ipinapangaral mo lamang yung Diyos. Kung ano kanyang ginawa, kung ano kanyang utos, at kung ano po ang kanyang kalooban sa buhay po no, ng bawat isa. Not to the preacher. No? Ang pangaral, hindi po pangaral ng buhay ng preacher. Faithfulness is the chief requirement of a steward. No? So mahalaga talaga na ang katapatan ang siyang requirement ng katiwala ng ating Panginoon. So required po talaga tayo na maging tapat po sa Lord. Tapat ang pangaral ng salita ng Diyos, no? Lamang ang salita ng Diyos ang siyang binabahagi at ipinapangaral po. God calls His servants to be faithful, not merely successful. Faithful, mahalaga. Yung katapatan sa pangangaral po ng salita po ng Diyos, napaka-importante po sa lahat na tayo po ay maging tapat sa ating Panginoon. Okay? So, sa ating paglilingkod sa Lord, for almost 12 years na po yung church, sa awa po ng Diyos, si Lord po ang siya nag-provide. Pinagpala po tayo ni Lord. Hindi po ba? Wala naman tayong supporters. Wala naman tayong Amerikano. No? Gusto ko lang po makita ninyo, wala naman po tayong negro na nagsusuporta. Wala naman po tayong Koreano. Wala naman po tayong mayayaman na katulad ni Pacquiao o sinuman na nagsusuporta sa simbahan. Wala po tayo. Isa lang po nagsusuport po sa atin. Sino po? Si Lord. Ang Diyos po ang siya nagsusupport sa atin. Basta panghawakan na natin ang pangako po ng Diyos, naging tapat lang tayo sa Lord, lahat po yan i-provide po ng ating Panginoon. Okay, now number 2, faithfulness requires preaching the Word. No? Ang katapatan, talaga hong requirement po yan, o ni-required po ni Lord sa pangangaral po ng kanya mga salita. Kaya dapat ang pangangaral within the Bible, within the Word of God lang. No, ang pangangaral. Kung ano sinasabi ni Lord, doon na po tayo. Huwag mo na po tayo lumabas kasi sabi ni Lord, bawal magdagdag, bawal magbawas. Pag nagdagdag tayo, meron kaparusahan. Basahin mo, sister, ang Revelation chapter 28. Opo. Ay, sorry po. Chapter 22, verse 18 up to verse 19. Wala palang 28 po yan. Hindi po. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita
sinulan ng aklat na ito, Mhm. kung ang sinuman ay magdagdag sa mga ito, Mhm. ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na Mhm. nakasulat sa aklat na ito. Mhm. At kung ang sinuman ay magalis sa mga salita ng aklat ng Mhm. bulang ito, ay alisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Amen. So, yun po ay malinaw na ibig sabihin, bawal ang magdagdag, bawal ang magbawas. Merong curse, kaparusahan ang ating Panginoon. Pagkadagdagan po natin ito, yung mga salita po ng Diyos. Okay? So, mahalaga, makita ho natin yung katapatan ng pangangaral po ng mga salita ng Diyos. Yung dapat ang ipangaral natin, yung tinatawag lamang po na the whole counsel of God, mga kapatid, must be declared, it is required. No? Ay ito po talaga ang required, yung ating kapahayagan ng mga counsel po ng ating Panginoon. Basahin po natin Acts chapter 20 verse 27. Okay, babasahin po Sister Marilyn, Acts chapter 20 verse 27 po. Verse 27. Sapagkat hindi ko nais ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasirakan ng Diyos. Amen. Ano po yung isinasaysay ni Pablo? Yung buong kapasyahan ng Diyos. The whole counsel of God. Ibig sabihin, yung kanyang mga salita. Yung kanyang mga sinasabi. Yung kanyang mga payo sa buhay po natin. Kasi sa Biblia, maraming payo po ang ating Panginoon. No? Kaya po, malinaw po na the whole counsel of God must be declared. It is required. Required po talaga yung counsel po ng ating Panginoon. No? Kaya mahalaga yung pangangaral ng salita po ng Diyos. Mahalaga po yung ating panghawakan, yung payo po ng ating Panginoon. Mahalaga po yung payo ng Diyos kaysa payo ng tao. Tama po? Iba po ang payo ng Diyos kaysa payo ng tao. Hindi po ba? No, pag wala tayong pera, anong sasabihin ng tao pag humingi tayo ng payo? Di magtrabaho ka. Ha? Di po ba? So, pagka tayo humingi sa payo ng Diyos, ang payo ng Diyos, magtiwala ka sa Panginoon at gawin mo ang kalooban po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Next, Psalms chapter 33 verse 11. Pakibasa, Sister Maymay. Chapter 33 verse 11. Psalms. Opo. Ang payo ng Panginoon ay nangangayong matibay. Magpakailanman ang mga pag-iisip ng kanyang puso sa lahat ng salit-saling dahil. Amen. So, ang payo ng Diyos, ang siya matibay. No? Kasi ang payo ng tao, wala po yan, marupok po yan. Ang matibay na payo, malinaw po, ay sa Panginoon. Sapagkat malinaw po, no? Na tatayo talaga na matibay po ang payo ng Diyos. At hindi lamang po yan temporary, kundi magpakailanman. No? Magpakailanman yung payo po ng ating Panginoon. Mahalaga po yung payo ng Diyos. Paano natin malaman ang payo ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagbabasa, sa pamamagitan po ng pag-aaral, no, ng mga salita ng ating Panginoon. Kaya nga ho, mahalaga yung pagbabasa eh. The more you read, the more you know God. Tama? The more you read, the more you know God. Malalaman mo talaga kung ano po ang Diyos na iyong pinaglingkuran. Sino po ba siya na Diyos na ating pinaglingkuran? Kasi, meron naman kasing Diyos ng sabi-sabi lang. Kasi ganito ang sabi ng Diyos eh. Pero pag basahin mo sa Biblia, wala naman. Yun po ang Diyos ng sabi-sabi. Okay? So, hindi ang Diyos natin, hindi o sabi-sabi, kundi ang Diyos, tunay at totoo, na dito po sa banal na kasulatan. Proverbs chapter 9, verse 21. Pakibasa po, Sister Marilyn. Proverbs chapter 19, verse 21.
May maraming katha sa puso ng tao. Mm. Ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Amen. Di ba ang tao, maraming katha? No? Kathang isip, kathang puso, katha-katha. Di ba? Pero tingnan niyo po, ang payo pa rin ng Panginoon ang siyang mananayo. Tatayo pa rin talaga ang payo po ng Diyos. So wala nang iba pang magandang payo, kundi yung payo ng Diyos sa buhay po natin. Meron man tayong plano, meron man tayong gustong gawin sa buhay po natin, ipagkatiwala natin sa Lord. Tama? Dapat kasama ang Diyos sa plano natin. Hindi yung tayo-tayo lang. Diba? Kasi maraming tao, masyadong tiwala sa sarili. Pero pagdating sa dulo, bagsak pala yung kanyang plano. Di po ba? Nagiging baliwala ang lahat ang kanyang plano. Kasi hindi kasama ang Diyos eh. Hindi niya recognize ang ating Panginoon. Kasama po dapat ang ating Panginoon. You know why? Kasi ang payo ng Diyos, tatayo magpakailanman. Tatayo po yan sa atin. Ibig sabihin, matatag po yan ang payo ng Panginoon. Hindi po yan mawala. Hindi po yan maalis. No, matatag po ang payo po ng ating Panginoon. Kaya ito pong ating pinag-aralan, mga payo po ito ni Lord sa atin. No, mga payo po ito. Ang pangangaral ng salita po ng Diyos, mga payo po ni Lord. Preaching the word is to feed the flocks of God. Ang pangangaral ng mga salita ng Diyos ay ang pagpapakain sa mga tupa ng Panginoon. Okay? Kasi hindi lamang po tayo nabubuhay sa tinapay, sa pisikal na katawan, kundi nabubuhay din po tayo sa mga salita ng ating Panginoon. Kasi tayo merong tinatawag na espiritu at kaluluwa. Tama? Okay? Kaya pinapakain po yan ng mga salita ng Diyos. Kaya may utos po ang Panginoon sa kanyang lingkod. No? Basahin po natin Acts chapter 20 verse 28. Acts chapter 20 mula 27 up to verse 28, sister. Sige po. 27 to 28. Sige po si Brother Darwin. For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. Amen. No? Malinaw, to feed the church of God which He hath purchased with His own blood. Tayo po yon, pakainin. Tayo po ang flock ng Panginoon. Tayo ang tupa ng Panginoon. No? Na dapat pakainin. Tayo ang church of God. Tayo ang iglesia ng Diyos. Ang church hindi yung building, hindi ganito. Kundi tayo na mga anak ng Diyos. We are the church of God. So, pakainin daw. Anong ipapakain? Of course, salita ng Diyos. Mga aral ng Panginoon. Kailangan tayo mabusog ng mga salita ng Diyos. Para ang ating buhay espiritual ay huwag maging malnourished. Di ba? Maraming tao ngayon, malusog ang katawan, pero espiritual, malnourished. Bakit? Hindi pinapakain ng salita ng Diyos. Meron naman malnourished sa physical, pero mataba ang spiritual. Hindi po ba? So, baliktarin mo lang yun eh. So, malinaw po, no? Na mahalaga ang salita po ng Diyos. Akala natin, ganun-ganun lang ang salita ng Diyos, pero ito pala napakahalaga, napaka-importante po sa anak po ng Diyos na kailangan pakainin. No? Sino magpapakain? Of course, yung nagbabantay, yung pastor, yung elder, yung lingkod ng Diyos, siya magpakain po ng mga tupa po ng Panginoon, sapagkat sabi po ni Lord, ang mga tupang iyan ay binili ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Binili po tayo ng dugo ng ating Panginoon. Hindi po tayo nagbayad, kundi ang Panginoong Jesucristo
ang siyang nagbayad po, mga kapatid. Preach the word, not human wisdom. No? Kaya ho, ang pangangaral, hindi dapat sa kaalaman ng tao, kundi dapat ito ay tinatawag na spiritual wisdom from God. No? Or tradition, o sa pagitan ng tradisyon ng mga tao, or opinion ng tao. Hindi dapat opinion ni Lord yung ating ipangaral. Okay? A faithful minister proclaims God's word as it is written. No? Dapat ito po ang makita ho natin na ang tapat na nagministeryo, no, ng mga salita ng Diyos, dapat kanyang pinoproklama ang mga salita ng ating Diyos na nakasulat dito po sa banal na kasulatan. So, that is number 2, mga kapatid, yung tinatawag po na faithfulness requires preaching the word. So, required talaga yung pangangaral. Kaya ang sabi po ni Lord, doon sa Matthew chapter 28 verse 19, anong sabi doon? Go ye therefore and teach all nations. Di po ba? Pakibasa, sister. Matthew chapter 28 verse 19 up to verse 20. Sige po. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And look, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Amen. Teaching them. No? Di ba? Verse 20, verse 19, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded. 20? Di po ba? Oh. Turuan sila na sumunod sa ipinag-uutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, sabi ni Lord, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng salibutan. So tayo po ay hindi pababayaan po ni Lord. Basta ipangaralan natin, ang motibo natin, to preach the gospel, yung katotohanan ipangaral natin, wala nang ibang motibo o anuman, dire-diretso lang ipangaral ang salita ng Diyos, tiyak po yan, na nalulugod po ang Panginoon sa buhay po natin. Ito po ang nais at kalooban po ng ating Panginoon. Next, number 3, faithfulness requires perseverance. No? Faithfulness requires perseverance. Kung sinabing perseverance, pagtsatsaga, no, sa paglilingkod sa Lord. No, dapat meron tayong tiyaga sa pagbabasa, tiyaga sa pagkikinig, tiyaga sa paglilingkod, tiyaga sa pagsamba, no? Yung tapat kasi na lingkod ng Diyos, talaga meron yang tiyaga. Di ba ba? Kaya ang sabi nila, pag may tiyaga ay may nilaga. Di ba? Anong nilaga? Saging. Malusog po tayo dyan pag saging. Kailangan po ay may tiyaga tayo, no? Sa pagbabasa, pananalangin, no? Pagdalo sa gawain ng Diyos. No? Katulad po ni Noe. Kilala ba natin si Noe? Lingkod ng Diyos? Yes. No? Sumunod si Noe sa Diyos sa mahabang panahon habang ginagawa ang arka. Di mo ba? Sumunod siya, inutusan si Lord, nagawa siya ng arko. No? Pero during the time, tag-araw, walang ulan. Pero gumawa pa rin si Noe. Kasi utos po ni Lord. Nagpapatuloy si Noe kahit walang nakikitang ulan. Ang pagtsatsaga ay patuloy na pagsunod kahit hindi pa nakikita ang katuparan ng pangako. Diba? Si Lord may pangako sa atin. Marami siyang pangako na natupad na. Meron pa rin siyang pangako na hindi pa natutupad. Ang pangako niya na hindi natutupad sa atin ay ang kanyang muling pagbabalik. Pero tutuparin po niya yon. Hindi natin alam kung kailan. Si Lord po na siya nakakaalam. Okay? So, ang mga hiningin natin kay Lord, natutupad na ang iba. Tama po? At may kasalukuyang pahiningi. Inihintay pang katuparan. Hintayin natin. Meron tayo dapat pagtsatsaga. Tiyaga lang po, mga kapatid. Tiyaga tayo sa panalangin.
sa ating Panginoon. Tiyaga po tayo sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Di po ba? Kaya, ang nangyari po, nung nagawa na ni Noe, ang barko, ang daong, nangyari po bang, natupad po ba ang pangako ni Lord na pababahain niya ang mundo sa pagitan ng tubig? Yes, bumaha po yun. No? Ano po ba ang pinakamataas na bundok sa buong mundo? Everest. Kahit Everest yan, naapawan pa ng tubig. Kaya ho, lahat po yan wash out. Di po ba? Sino lamang naligtas? Pamilya ni Noe. Ilan po sila? 8. Kasama sino? Mga hayop. Pares-pares. Di po ba? Utos po yan ni Lord. Bago niya gunawin, kailangan umakyat ang mga hayop ng pares-pares. So nangyari po yan, ginunaw ni Lord. Bakit ginunaw ng Diyos ang mundo? Samantalang ginawa ng Diyos ang mundo, tapos ginunaw niya ang mundo. Because of sin. Dahil po sa kasalanan ng tao. Opo. Bakit po bumabaha? Because of sin. Bakit po naglilindol? Because of sin. Hindi na po nakayanan ni Lord ang kasalanan ng mga tao sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang dako, kaya siya po ay nagpapadala ng ganyang klase mga kalamidad. Di ba? Kung sabi ng iba, ang kalamidad daw, diablo ang may gawa, hindi po. Tandaan po natin, hawak ng Diyos ang diablo. Tama? Hindi niya kayang gapiin si Lord. Kaya ang nagbigay ng mga warning sa atin, ang Diyos. No? Mga warning ni Lord sa atin yan na dapat ang mga tao magbalik loob na sa Lord. Ang nire-remind po yan ng ating Panginoon. Katulad po ng baha. Di ba? Saranasan po ng Duterte. Marami dyan. Di po ba? Marami dyan. Duterte man o Marcos man o sino man siya. Di ba? Marami po. No? Ang mga nagkakasala po ngayon sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya po, tingnan nyo, ginuna ng Diyos ang mundo. Ano pa po? Kaya ang pangaral dapat sa kapanahunan o sa hindi man kapanahunan. Diba? Hindi man, ang pangaral, tag-ulan man yan, o tag-araw, dapat ipangaral ang salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Sige po. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Pakiba, Sister Marilyn. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, exhort with all wrongdoing and doctrine. Amen. No? Preach the word. No? Instant in season and out of season. No? Sa kapanahunan man o sa walang kapanahunan ay ipangaral po ang salita ng Diyos. Anong sabi diyan? Rebuke, reprove, exhort, with all long suffering and doctrine. Kasama pong doktrina na ipangaral. Kaya po, di ba, may mga doktrina tayong pinapangaral. Doctrine of grace, doctrine of sovereignty of God. So, makita ko natin ito. No? Malinaw po yan na nire-rebuke po yung tao, no, ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Ang tanong po, may karapatan po ba si Lord mag-rebuke sa atin? May karapatan po ba si Lord? Yes. Kasi ang buhay natin, siya may-ari eh. Di ba ba? Si Lord ang may-ari ng buhay natin. Okay? Kaya dapat tayo, sa ating paglilingkod, huwag tayo mapagod. Dapat sa paglilingkod sa Lord. Di ba ba? Kaya para huwag mapagod, anong gagawin natin? Laging naka-exercise. Laging ano po yan? No? Naka-ganon-ganon ang katawan para hindi tayo mapagod. Okay, galaw-galaw dapat. Okay?
Galatians chapter 6 verse 9. Galatians. Okay? Babasahin po. Makibasa po, Sister Maymay. Galatians. Chapter 6 verse 9. Sige po. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Oh, amen. At huwag tayo mga papagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. So, may pag-aani din, mga kapatid. No? Kung ano ang iyong itinanim, siya yung iyong aanihin. Pag wala ka bang itinanim, may anihin ka? Siyempre wala. Wag mong asahan yun na may anihin ka. Kasi wala kang itinanim eh. Diba? Okay. Huwag mong asahan na lumago ka kung hindi ka nagbabasa. Tama? Kung hindi ka dumadalo sa gawain ng Diyos na katulad nito. Huwag mong asahan na lalago ka pa espiritual. Pero kung ikaw ay dumadalo at sinusunod mo na may katapatan ng Diyos, asahan mo po yun na ikaw po'y lalago. Espiritual sa buhay mo. So, ganun na po yan. Kaya, huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Ang mabuti na word, malawak po. Yung ating pagtitipong ito, isang mabuti po yan sa harapan ng Diyos. Tama? Hindi lang yan mabuti, magbigay ka doon sa kapwa mo. Mabuti yan, pero malawak ang word na mabuti, yung good words. Okay? Kasama po ito ang paglilingkod sa ating Panginoon. Now, number 4, faithfulness includes sound doctrine. No? Kasama po sa katapatan niya ang tunay na doktrina. Kaya ang tunay na doktrina, masumpungan po sa salita ng Diyos. Ang tunay na doktrina, makita doon sa aral ng Panginoon. Doon sa sinasabi po ng Panginoon. Titus chapter 2 verse 1. Ano ang dapat nating ipangaral? Okay? O anong dapat nating salitain? Titus chapter 2 verse 1. Pakibasa, Sister Marilyn. Titus chapter 2 verse 1. Ngunit magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa aral na magaling. Amen. Magsasalita ka ng mga bagay na uukol sa magaling. Yung tinatawag po na sound doctrine. Sa Tagalog, magaling na doktrina. Sa Tagalog, tunay na doktrina. No? Yun dapat ang pinapangaral. Yung tunay na doktrina ng Panginoon. Hindi ho doktrina ng tao, kundi doktrina ng Diyos. Kamukha niyan, ang doktrina natin na pinanghawakan, doctrine of grace. Yung ating kaligtasan, gawa ng Diyos. Tama? That is the doctrine of grace. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Pag sinabing biyaya, gawa lamang ng Diyos. Kasi kung may gawa ang tao, hindi na yung biyaya. Tama? Pag may gawang tao, hindi na po yan biyaya. Pagka ang Diyos ang may gawa, lahat po yan, biyaya ng Diyos. Okay? So malinaw po na isalitain natin yung mga aral na magaling. Walang iba ang magaling, kundi ating Diyos at sa kanyang mga salita. Titus chapter 1 verse 9. Pakibasa, Sister Maymay. Titus chapter 1 verse 9. Sige po, Brad. Verse 9 po. Holding fast the faithful word as he hath been taught, that you may be able by sound doctrine both to extort and to convince the gainsayers. Amen. Malinaw po, no? Na mananangan sa tapat na salita na ayon sa turo. Saan daw tayo manahan o manangan? Sa tapat na salita na ayon sa turo, of course, na ating Panginoon, upang umaral na magaling na aral at paniniwalain ang mga nagsisisalansa. Kailangan po sila makonvince. Tama? Yung mga nagsasalangsang sa Lord, dapat makonvince ng salita ng Panginoon. Tandaan po natin ang nagpo-convince sa atin salita ng Diyos, hindi salita ng tao. No? Kasi ang salita ng tao, nagpo-convince po yan sa magitan ng material na bagay. Pero iba yung na-convince ka sa mga spiritual na bagay. Okay?
Kasi pagka na-convince ang tao sa material na bagay, pag wala ka nang ibigay, hindi na maglingkod po yun. Tama po? Katulad po sa diyan sa may papuntang Laor, yung mga native na katira dyan. Ano bang tawag doon? Aita. Oo, mga Aita, diyan nakatira ngayon, diyan sa may Tanawan, malapit. Meron silang tirahan po dyan, ano ng gobyerno. Ba, ano ba yun? May ano po, may kasama kong pastor dati, kaibigan ko. Oo, ang kanyang ginagawa, para lang dumami ang dadalo sa mga Aita, magbigay siya ng 100. Linggo-linggo po yun, bawat isa. Nung wala na siyang pambigay, wala na rin. Kasi po, akala niya, maganda pag na-convert ng material na bagay. Hindi ho. Dapat ang conversion manggaling sa salita ng Diyos. Tuturuan mo siya ng tama ng mga aral ng Panginoon. Okay? So, ang nangyari, nawala ng kanyang simbahan. Wala nang dumadalo. Kasi po, nasanay na sa pera. Nasanay sa material na bagay. Hindi ho ganun ang paglilingkod. No? Pusa ang paglilingkod. Okay? Kaya sa atin, mas the best yung naglilingkod ng pusa kaysa napilitan lang. Kaysa nakita lang, ay, maganda siguro dito. Dito siguro ako yayaman. Ay, hindi ho ganun. Di ba? Oo. Pastor, dito na siguro ako yayaman. Hindi ho. Yayaman ka sa salita ng Diyos. Pero sa material na bagay, according to the will of God po yan. Huwag natin pangunahan si Lord. Di ba? Kaya ang motibo, pagka ang motibo ng isang tao mali, hindi po talaga tatagal sa church. Pero kung ang motibo tama, totoo, tunay siya na naglilingkod sa Lord, at kusya siya na naglilingkod, hindi dahil sa mga material na bagay, kundi mismo totally sa Lord, tatagal po yan. Tuloy-tuloy po yan ang kanyang paglilingkod. Bakit? Kasi naglilingkod siya sa Lord eh. Diba? So, ganun dapat, mga kapatid. Ano pa po? Basahin pa po natin dito. Okay? 1 Timothy chapter 1 verse 10. Opo. 1 verse 10. Si Brad na naman. Okay, sorry, Brad. Sige po. Tagalog naman. Dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki, dahil sa mga nagnanakaw ng tao, dahil sa mga Kidnapper. walaan, dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan, at kung mayroong pang ibang bagay laban sa malusog. Amen. So, dito po makita ho natin, mga kapatid, na mas ibig sabihin, maraming mga laban dito sa mabuting aral ng Panginoon. Maraming kumukontra, ibig sabihin. No? Ito po'y malinaw na nakikiapid. Ang pagkikiapid hindi lamang po physical fornication, kundi meron din tinatawag na spiritual fornication. Ano po yon ang spiritual fornication? Alam mo na katotohanan ng salita ng Diyos, doon ka pa nakikinig sa mali. That is spiritual fornication. Alam mo na ang tama eh. Di po ba? Ngayon, doon ka ngayon sa mali, na kahit mali alam mo, dahil sa may pakinabang, that is spiritual fornication. Okay? Next, ano pa pong sabi? Dahil sa mga pag-apid sa kapwa lalaki, bading, bakla, lalaki sa lalaki, babae sa babae, sabi naman ng mga mangaral pastor, tomboy, bakla, mapunta sa impyerno. Meron ba sinabi si Lord? Wala. Wala. Bakit pastor nangyari yon? Bunga po yun ng kanilang pagkakasala sa mundo ito.
Kaya nangyari po yan. Pero wala sinabi si Lord na bakla tumboy, maimpyerno. Hindi totoo yan. Diba? Wala po sa Biblia, wala sa talata po yan ang Biblia. Nagkasala lang sila in the sight of God. You know why? Kasi ang lalaki, kapwa lalaki, nagkaroon ng pakikiapid. Babae, kapwa babae. Okay? So, resulta yan ng kanilang pagkakasala sa Panginoon. Hindi po ba? Because of flesh. Iyon po yun. No, ano pa? Dahil sa mga magnanakaw ng tao, mga kidnapper, dahil sa mga bulaan, no, maraming bulaan ngayon, mga kapatid. No? Marami nagsasabi, ibenta nyo na yan ang inyong mga ari-arian, darating na ang Panginoon. No? Nangyari po yan. Di ba? Sa Mindanao, nangyari po yan. May ibulo yan. O, kikibuloy, napuntahan lahat sa bundok. Doon daw nila hintayin si Lord kasi darating na daw. Jerusalem nila. Oo, hanggang ngayon, wala pa rin. Sinong yumaman? Ibulo. Kibuloy. Kasi binigay sa simbahan ang pinagbilhan ang ari-arian. Ganun sila. Diba? Nadayaw sila. Nabudulo sila. Kasi wala kang alam sa salita ng Diyos eh. Pag wala kang alam sa salita ng Diyos, madali kang mabudol. Tama? Naakala mo, ay, si Diyos to. Pero hindi pala. Kasi ang sinasabi si Lord eh. Okay? Ano pa? Dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan. Ito po yon. Yung mga nagsasalita ng kabulaanan. Nakakala mo totoo, hindi pala. Okay? Ganon din po no, na nangyari sa Koreano na sa Maynila. Membro niya, pinabenta din at ari-arian. Dahil darating na daw si Lord, di na pa kinabangan, ibigay na sa church. Nung binigay, umuwi na ang Koreano sa Korea. Wala na. Kawawa yung mga miyembro ng simbahan. Marami po yan. Mga malalaking simbahan po yan. Okay? Kaya salamat sa Lord dahil tayo konti lang. Okay? At kung meron pang ibang bagay laban sa mabuting aral. Ito pala ang mga laban sa mabuting aral. Yung mga tao against sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya dapat nating panghawakan yung tunay na aral. 2 Timothy chapter 1 verse 13. Basahin po natin. 2 Timothy chapter 1 verse 13. Pakibasa Sister Marilyn. Ingatan mo ang mga ulang mga salita magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Amen. No, malinaw, ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin. Ito po yung mga sound doctrine na ating narinig po sa ating Panginoon, sa kanyang mga apostol. No, tandaan po natin, ang aral po ng Panginoon Kristo, hindi po yan nagbabago. Mula noon, pasa-pasa po yan. Kanino niya pinasa ang aral niya? Sa mga apostol, di ba? Kanino, saan naman pinasa ng mga apostol ang aral ng Panginoon? Sa church, sa loob ng church. Hanggang sa atin po itong patuloy na pinanghawakan yung aral po ng Diyos. Tatandaan po natin, hindi po pwede baguhin ang aral ng Diyos. Ang aral ng Diyos, aral na po yan ni Lord. Hindi na pwede baguhin. Nakasulat na po yan. Tama? Hindi pwede baguhin, hindi pwede dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Sa binasa po natin kanina. So malinaw po, nang sabi ko dito, ingatan mo ang mga ulirang mga salitang manggagaling na narinig mo sa akin, sabi ni Pablo kay Timoteo at sa church, sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. So malinaw po yan. Hold fast the form of sound words. Teach the truth faithfully. No, kailangan ipangaral ang katotohanan na may katapatan. Guard the church from error. So ang gawain pala ng isang mangangaral o isang lingkod ng Diyos ay bantayan ang church mula sa mga mali. Okay? Mula sa error, sa mga ginagawang mali. Faithfulness is measured by adherence. Mahigpit na pagsunod. No?
to biblical doctrine. No, nandun dapat ang puso natin na mahigpit na pagsunod sa tinatawag po na biblical doctrine. Kaya po, ang anak ng Diyos, binabantayan yan ng lingkod ng Diyos. Tama? Okay? Kaya kung sino man pupunta dito na lobo, kailangan ay depensahan ang mga tupa ng Panginoon. Tama po? Pag sinabing lobo, yung pupunta lamang yung mga ngaral na mga maling aral. Walang ibang motibo kundi magpayaman. No? Dinidepensahan po yan, mga kapatid. Number 5, faithfulness will be rewarded. No? Yung tapat na lingkod ng Diyos, siya po ay ginaganti palaan. Okay? Saan siya ginagantimpalaan? Sa blessing. Blessing ni Lord. May gantimpala na ba sa atin si Lord? Yes. Buhay natin, gantimpala. Lahat, gantimpala po yan ni Lord. Kahinga tayo, sigla natin, lakas natin. Yung nandito tayo na nagsama-sama, gantimpala po ni Lord yan. Lahat po yan, gantimpala po ng Panginoon. Lahat po yan, grace po ni Lord. But the God of all grace. Sabi po ni Pedro. So, malinaw po, mga kapatid. Okay? Kaya po, ipaglaban natin ang ating pananampalataya sa sinumang tao, mga kapatid. Basahin po natin, Timothy, 2 Timothy chapter 4, verse 7 up to verse 8. 7 to 8, sister. Pakibasa po. Ano sabi nito ni... Nakipagbaka ko ng mabuting pagkikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Verse Buhat 8. ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga nag-aangad sa kanyang pagpapakitas. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya po, ay natapos na daw ang takbuhin ni Pablo. During that time, bago siya mamatay, pinangaral niya ito, natapos na ang kanyang takbuhin. No? Tapos na ang kanyang misyon, ang pinagawa ni Lord sa kanya. Okay? So, malinaw po na sabi po niya ay yung tinatawag po na crown of glory. No? Ito po yan, mga blessing po ni Lord sa buhay po natin. No? Maging hanggang sa kanyang pagpapakita, no? Sa kanyang pagpaparito, mga kapatid. Paul finished his course and kept the faith. The Lord will reward faithful servants. The crown symbolizes honor, victory, and righteousness, fully manifested in God's presence. Tingnan niyo po, yun palang ibig sabihin. The ultimate commendation is from Christ. Kaya po, pagka tayo pinagkatiwalaan ni Lord na maliit, kahit tapat sa maliit, may posibilidad din pa ba na pagkatiwalaan tayo sa malaki? Yes. Basahin natin, Matthew chapter 25, verse 21. Matthew chapter 25, verse 21. Pakibasa po, sister. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Thy Lord. Okay. Amen po, no? Kita ho natin yung mabuting alipin ng ating Panginoon. Okay? Siya po ay tapat sa kakaunting bagay. Sabi ni Lord, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon.
Kapag tayo po ay pinakatiwalaan ni Lord, tapat nakatiwala ng Panginoon, tiyak po, pagkatiwalaan din po tayo ni Lord sa malaking o sa maraming mga bagay sa buhay po natin. Ang umpisa po, sa maliit na bagay, dapat maging tapat po tayo sa ating Panginoon. Faithfulness in the ministry of the Word means recognizing God's calling. Okay? Hindi lamang po ako tinawag ng Diyos, kayo din tinawag ng Panginoon para paglingkuran siya. No? Preaching God's Word faithfully. Persevering in service. Magtiyaga sa paglilingkod. Maintaining sound doctrine. Manatili sa tunay na doktrina. Looking unto Christ for the final reward. Hanggang sa pagdating po ng ating Panginoon. Okay? Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So malinaw po mga kapatid, ang ating pinag-aralan na dapat po tayo maging tapat sa gawain po ng ating Panginoon. Meron po bang mga tanong?